Walo na ang patay sa hagupit ng bagyong Cosme sa bansa. Sa Zambales, isa ang patay dahil sa bagyo. Pinakamatinding sinalanta ang bayan ng Santa Cruz kung saan tinangay ang bubong ng halos lahat ng bahay doon. Kaugnay niyan, live ang babalita mula sa Zambales si George Carino. George. Pinky, ngayong araw na ito magpupulong ang sangguniang panlalawigan ng lalawigan ng Zambales para nga bigyan ng formalidad ang deklarasyon ng state of calamity sa buong lalawigan. Lahat naman ng bayan dito, Pinky, ay apektado at ang pinakamalanga ay itong nangyari sa Santa Cruz ng Zambales. Ang nakikita rin sa video ay ang poblasyon ng Zambales kung saan wasak lahat ng bubong. May mga bahay na pader na lang ang natira at ang maswerte nga lang ay yung ibang pamilya ay wala naman nasaktan at kompleto pa rin sila hanggang ngayon. Ang problema rito ngayon, Pinky, yung pagkain. Saan kukuha ng pagkain yung mga tao? Gayong basa ang lahat ng stock nilang bigas. At ang mga nasa evacuation center naman ay umaasa na lamang sa mga ibinibigay ng lokal na pamahalaan at ng Philippine National Red Cross. Gayon din ng mga nagkakawang-gawang foundation gaya ng Sagip Kapamilya na nagpunta nga dito at kanina ay namahagi ng mga relief goods sa mga apektadong pamilya. Pinky, ang pamahalaan panlalawigan ay maglalaan ng pondo para sa inisyal na pamimigay ng pagkain at inaasahang ito'y makakasapat din para makatulong sa mga residente na maipagawa yung kanilang mga bahay. Ang problema lang, ayon kay Governor Amordeloso, merong mga komplikasyon doon sa pagbibigay ng pondo dahil kung bibigyan mo ng pambili ng yero at ng kahoy, siyempre karagdagan nun ay kailangan ding maglaan ng pambayad sa labor. Kahapon nagpunta dito si Secretary Gilbert Teodoro at nakipagpulong nga sa lokal na pamahalaan para ma-estimate yung damage at matingnan kung paano rin makakatulong ang pambansang pamahalaan sa lalawigan ng Zambales. Pinky. Maraming salamat sa iyo, George Carino. Kaugnay po nung RCBC bank robbery, nasa linya ng telepono si PNP Chief Director General Avelino Razon Jr. Umagang ganda po sa inyo, General Razon. Umagang ganda sa iyo, Pinky. Sir, ano ho kaya ang susunod na hakbang ng PNP ngayon matapos na mamatay yung key witness na itinuturing sa RCBC bank robbery? Well, nalungkot nga kami, Pinky, at namatay yung ating lone survivor. Ngunit hindi po titigil ang Philippine National Police sa pagkakandak ng investigasyon. Meron pa po tayo mga ibang witness na kinakausap at pine-question. At ito nga po ang magbibigay ng lead sa atin pag-follow up dito sa kasong ito. General, so far, ano pong alam natin? Well, meron po tayong pinapollow up na isang grupo. At meron rin po tayong witness na nakapagbigay salaysay tungkol po doon sa naiwan na sasakyan yung Mitsubishi Adventure. At ito po mga bagay na to ang ating pinapollow up. Meron rin po tayong patuloy na pag-iimbestiga doon sa dalawang security guards Opo. na ating under custody na. At sila'y sinabject for paraffin test and polygraph test. Merong nahubang resulta yung polygraph test, General? Inihintay po natin ang resulta ng polygraph test dahil ito po ay ginawa sa NBI. Yes, sir. Pati na rin po yung paraffin test na ating ginawa sa crime laboratory. Di ho ba kasi yung polygraph madaling malaman unlike dun sa paraffin test, sir? Opo, kahapon lang ginawa po yun sa NBI. Kaya Okay. This morning, I'll be calling up the task force commander for updates on the investigation. General, kumpirmado ho bang inside job? Ito po sa anggulong pinapono po natin yan. Ngunit hindi po tayo sumasalalay dito sa isang anggulong ito. Well, alright. Isa pang tanong, General Razon, meron ho bang video, CCTV sa loob ng RCBC nung nangyari ito? Meron po silang CCTV camera. Ngunit ang ating napagalaban, hindi po functional, hindi po maandar. Kaya wala po tayong nakuhang film clip dito sa insidente ito. Ano hong sabi sa bangko, sir? Kusa ho kayang pinatay itong CCTV enough o sadyang hindi naka-on at a certain time katulad nung nangyari po nung naganap yung robbery?
Well, hindi po naka-on. Mukhang hindi po functional yung kanilang CCTV nung nangyari nga po itong bank robbery. Well, anyway, PNP Chief Director General Abilino Razon, sir, good luck po sa kaso at syempre yung mga kamag-anak ng mga biktima ay umaasang ma-resolba ito sa lalong madaling panahon. General Razon, maraming salamat pong muli. Ito naman para ihanda naman tayo sakaling may lindol, may tips si Tita Winnie. Okay, studio na. Okay. Okay na. Okay, so. Ibang guest sa studio. Ayan! Yan po ang karaniwang nangyayari kapag tayo ay may lindol. Yan ang turo sa atin ng ating mga kapamilya mula po sa Office of Civil Defense. Yan din ang kanilang itinuturo sa lahat ng mga barangay na kanilang pinupuntahan. At eto nga po, ang sabi nga nila, wag daw pumunta daw po sa isang lugar na bukas at walang panganib na may babagsak sa kanila. Para po sa mga detalye, kasama po natin mula sa Office of Civil Defense ang Officer in Charge, Miss Susan. Miss Susan, umagang kay ganda. Magandang umaga po sa inyo. Ma'am, meron daw po kayong tinuturo bawat barangay. Ano po ito? Ito po ay tinuturoan natin ng mga disaster preparedness measures ang ating mga kabarangay. At dito po, unang-una po natin dapat gawin ay magkaroon sila ng organisadong grupo, yung Barangay Disaster Coordinating Council. Ito ay nakapaloob naman sa isang Presidential Decree 1566 at dito kailangan may mga kaalaman din ang mga bawat miyembro ng barangay kung paano ang magagawin nila lalong-lalo na kung may mga disaster. Katulad po ng lindol. Miss Susan, anong tawag sa itsura ng mga kapamilya natin mula dito sa Barangay Pansol? Sila po ngayon ay kasalukuyang nag-duck cover and hold position sapagkat Cover and hold. Pakita nga po natin, tayo muna nga tayo. Paano nga po ulit yung duck cover and hold? ang duck cover and hold position po ay ginagawa lalong-lalo na kung tayo ay dinatna ng lindol doon sa loob ng ating bahay o sa lahat ng lugar na alam natin pwedeng may malaglak sa atin. At dito, ipinapakita natin na kailangan safe ang bawat isa na mamamayan by doing the duck cover and hold. So sige nga po, pakita po natin yung duck cover and hold. 1, 2, 3. Duck, cover, and hold. Yun. Siguro meron silang mga bagay na dapat ilagay sa ulo nila para maproteksyonan ng mas maayos. Sige po, Miss Susan, maraming salamat. Tulad po ng nasabi, kailangan may proteksyon ng ating ulo dahil ito po yung pinakadelikadong parte ng ating katawan. Dito papasok ang ating mga kapamilya mula sa National Red Cross. Hello, sir. Asa na ba yung aking kausap? Asan po yung tawag dito? Nasa likod. Dito ho tayo, ha? Pagka ano talaga. Sir, okay. Ano ho mga first aid na kailangan natin gawin? Katulad po nito. Ayun po, eto po kasi may pilay tapos meron po siyang dugo. Opo. Or may sugat po siya. Kailangan po unahin po muna natin yung dugo para maampat po yung pagdudugo po. Ay, okay. So, yung may mga talagang open wound ang kailangan unahin. Opo, Susunod kasi po, po, baka maubusan po ng dugo. Eto naman po, may sugat po si nanay sa ulo. Opo. So, kailangan po natin talagang paano maampat. maampat ang dugo, So, sir? may gauze tayo or something na may malinis tayong damit. Opo. So, i-pressure lang lamang. natin. Pagkatapos, si sir, Ito po, meron po siyang sugat din sa kamay. Opo. So, medyo matindi yung So, bleeding. ang importante, sinasabi nyo, kailangan maampat agad ang Yung dugo dugo. kapag may open wound. Opo. Alright, sige po, maya-maya lamang papakita natin kung paano nga ba maging earthquake-proof ang inyong kabahayan at iba pang tips tungkol sa mga survival kit na kailangan na ihanda natin para tayo ay ligtas at handa sa anumang kalamidad. Samantala, mga kakaibang guest sa studio, susunod na sa pagbabalik na Umagang Kay Ganda.